So, punta tayo ngayon. Kain tayo. After a year. I mean, lalabas. Hindi pa lang kumakain. Susunduin ko nga pala ngayon ang aking friend kasi kakain kami ngayon sa labas at malapit lang sa unit niya yung kakainan namin at hopefully masarap. Dito pala kami kakain sa Maykaw. Dito lang din to sa Melbourne CBD. Lagi daw talagang blockbuster dito tapos mahaba ang pila. Nakita niya naman nakapila kami. Tapos nung time daw na to ay hindi pa ganun kahaba yung pila. Aba, hindi pa mahaba ng lagay na yan. Pad thai or gusto mo ng ganyan? Kaya nang mainit. Gusto mo ba ng soup? Hindi okay lang sa kanya yung pad thai. Hindi ako mag-rice. Ay, ito, pinta tayo. Bukod sa kanilang pad thai at mga meals na may soup, meron din silang mga iba't ibang klase ng dessert kagaya ng sticky rice and also butter brown sugar toast. Tapos namimili nga kami kung anong flavor ng butter brown sugar toast ang aming bibilin. Tapos para hindi na kami mahirapan, pinili lang namin yung duo. Yung duo, parang dalawang flavor na siya in one. Yung menu pala, inabot ng isa sa mga staff habang nakabila kami sa labas para makapili na kami ng gusto namin. At pagpasok namin sa loob, alam na namin kung anong o-orderin. Siyempre, para hindi na kami masyadong mainip dahil ang tagal mag-antay. Tapos ito nga, finally nakapasok na kami. Tapos dito na nga kami ni lead ni ate. To order, scan mo na yung QR code at pwede ka na mag-pay. And ito nga, as sa mga in-order namin, yung kanilang sticky rice. Mango sticky rice. Balitaan mo kung ano lasa. Dapat pala doon ang galing. Ano? Sarap. Parang hindi ka na sarap. Ay, may sticky rice nga pala to. Tsaka may yung asim, may naging critic na. Naging food critic. At syempre pa, umorder din kami ng pad thai. Syempre, Thai restaurant. Kailangan matakman natin ang kanilang pad thai dito. Yung serving niya, okay lang. Hindi naman ganun kalakihan. Feeling ko, kaya ng isang tao. Lalo kung ako yung tao na yun. Pero dahil nagtitipid kami, isa na lang para matikman lang naman. Lasang pad thai. Eh, diba nga, yung ang tagal ko rin nasa sa utak ko ng lasa, tapos napakaganda ng comment ko. Ang kakwenta-kwenta. Pero may salt. O yan ba yun? Ito. Finally, dumating na nga ang in-order naming toast at duo custard nga ang flavor na aming in-order. Dalawang flavor siya. Ito lang muna. Tingnan natin. Sarap. Nakita niyo naman ang reaction niya. Ano man siyang nasarapan. Kaya lalo tuloy ako na-curious sa lasa kasi nga mahilig ako sa mga dessert. Una ko nga titikman ay ang kanilang Thai milk tea custard. Tapos nalagyan ko na din ng ice cream kasi daw masarap daw pag may ice cream. Grabe, nasarapan talaga ako sa Thai milk tea custard. At ngayon ko lang nalaman na pwede palang ilagay yung Thai milk tea sa toast. At ito namang green na to ay ang kanilang pandan custard na toast. At mas bet ko talaga yung pandan custard dahil hindi siya ganun katamis. Yung sa atin talagang Pinoy, no? Ang definition ng masarap yung hindi matamis. Hindi pala kami umorder dun ng drink kasi nga gusto naming itry yung 3 squared coffee na nandito lang din sa CBD. Tapos ang maganda dito, every Thursday meron silang buy one get one free. So kung pupunta kayo dito, make sure na Thursday at kasama nyo ang inyong mga barkada at mga kaibigan para makatipid kayo. Alam nyo kung ano nagustuhan ko talaga dito? Yung mga kape nila may coconut. Para sa mga iba na bago sa kanilang pandinig, yung coffee with coconut, ay naku, itry nyo na kasi talagang nakakatuwa yung lasa. Sobrang nasasarapan ako yung kape na may coconut. Before ko pa na malaman na may store na ganito, yung kape ko, nilalagyan ko talaga ng coconut milk. Ang in-order ko pala yung kanilang cream cheese coconut latte, which is under ng kanilang latte series, which costs $8.80. Yung kanilang latte and coconut na drinks ay from 7.80 to 8.80. Meron din silang coffee, which is yung usual na coffee like cappuccino, latte, long black, flat white. Ayun, from 3.80 to 6.90. Sarap. Lasang coconut.